po sa inyo lahat mga kaibigan. Pagpapala buhat sa Diyos at biyaya at kaligtasan mula sa ating pong Diyos Ama at sa ating pong Panginoon Jesucristo na lubos na nagmamahal po sa atin at buhat po sa banal na Espiritu na siyang gumagabay po sa atin sa buong katotohanan. Sa hapon po ito ay ang aming pong grupo, ang Gabay sa Katotohanan Ministry ay magsisimula sa gawain para po sa Panginoong Diyos sa pamahagi ng katotohanan na mabubuhat po sa Biblia. topic namin pong pag-uusapan sa oras po ito ay patungkol po sa
kaligtasan. Bago po tayo magsimula ng pagtatalakay ng ating pong pag-aaral para po sa hapon po ito, ay aanyayahan po muna natin na manalangin ng ating pong kapatid na si Brother Paul. Sige po, sa pagpapasimula ng ating talakayan, tayo po'y magalang na yumuko at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, banal, dakilang, makapangyarihan po sa lahat. Ama, lubos po naming pinupuri, sinasamba, itinataas, pinasasalamatan ang inyong pagdakilang pangalan dahil po sa inyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa amin at sa lahat po ng naaabot ng mga tao na nakikinig sa mga sandaling ito. Salamat po sapagkat patuloy niyo pong pinaparanas sa amin ang hirap na buhay na ito at napakabuti niyo po sa buhay po ng bawat isa. Sa hapong ito, sa amin pong pag-aaral ng inyong pong mga salita, dalangin po namin ang Holy Spirit, ang siyang manguna, manahan, managana po sa bawat isa, Panginoon, especially sa amin pong magdadala ng mensaheng ito. Gamitin niyo lamang po kami bilang instrumento. Pangunahan kami ng inyong pong makapangyarihang kamay. Panginoon, kayo po ang magsalita at ang aming mapapakinggan ng mga words of encouragement and inspiration, magpalakas po ng aming pag-ibig at pananampalataya po sa inyo at muling kalasag namin sa lahat ng mga kinakaharap naming mga problema at suliranin sa buhay ninyo. Ama, salamat po ng maraming salamat. Ipagpatawad nawa ang aming mga nagawang kakulangan, kamalian, kasalanan, kung ito man po ay sa isip, sa salita at sa buwan. Lahat ng ito ay aming pong dalangin, alang-alang lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. 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 Sa pagsisimula, mga kapatid, kaibigan, ang ating pong tatalakay ay patungkol po sa kaligtasan. Gaya po ng diwa ng awitin na ibinahagi ng ating pong mga kapatid sa pananampalataya, ngayon ang araw ng kaligtasan. So, dito po sa amin pong presentation ito ay meron pong tatlong katanungan na amin pong tatalakayin. At pagkatapos po ng aming pong presentation ay magkakaroon po ng pagkakataon para po sa inyo na kayo rin po ay magkaroon ng tanong para dun sa mga tanong na gumugulo sa inyong isipan at naghahanap po kayo ng kasagutan. Nawa ay ang programang ito ay mapugunan ang inyong pong pangailangan ng kasagutan sa inyong pong katanungan. So, sa unang tanong na ating pong tatalakay sa oras po ito, ay ito po ang tanong. Bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? So bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? Sa tanong na ito, mga kaibigan, kung ating pong susumin at papansin yung ating pong buhay sa mundong ito, makikita po natin na ang bawat tao po ay nangangailangan po ng kaligtasan. At ang tanong po ito ay sasagutin po ni Brother Levi Arasa. Ang unang tanong na ating pong tatalakayin. So, isang muli, magandang at pinagpalang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal pong mga kaibigan. At kaunay ngayon mga kaibigan ay marami po talaga ang naghahanap ng kaligtasan. Either pag tayo po ay naglalakbay, siyempre kailangan natin makarating sa ating pagkukunan o kung saan tayo. Sa ngayon ay napakahalaga, Brother Anton, sa katanungan na bakit kailangan natin ng kaligtasan. With regards mga kapatid sa kaligtasan, ay meron pong ganito pong pangungusap ang banal na kasulatan. Dito po sa umpisang ko, Brother Anton, dito po sa John chapter 15, meron pong ganito pong pangungusap ang banal na kasulatan. Ganito po. Sabi po sa chapter 15 verse 1, start na po, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ay tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin ay hindi magbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga ay nagbubunga ay nililinis siya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamagitan ng salita ng aking sinabi sa inyo.
kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sariling malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Brother Anton, Brother Paul, magandang hapon po. With regards to mga kapatid sa ganitong usapin, sa kaugnay sa kaligtasan, ang sabi po ng Biblia, ay ang ating Panginoong Hesus, ang ating Ama, ang puno ng ubas, na kung saan ay hindi tayo makapagbubunga kung tayo ay hindi po nakakabit sa puno. At sabi po doon sa ating kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa isa pang talata na ito po'y papansinin po natin dito po sa Isaiah, Brother Anton, Brother Paul, ay mayroon pong ganitong pangungusap. Sabi dito, narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli, na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kaniyang pagdidig, na ito'y di makarinig. Tandaan po natin mga kapatid, sa to, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasalanan, kayo at ang inyong Diyos, at inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, na lupat hindi nakikinig. Ang sabi po, mga minamahal po namin kaibigan, mga kapatid, hindi po maiksi ang Diyos o kamay ng ating Panginoong Diyos na di makapagligtas. Sa katunayan nga, mga minamahal po namin mga kaibigan, layunin po ng ating Panginoon ng bawat isa ay makalam na matotohanan at magtamo ng kaligtasan. Sa ngayon po sa Efeso chapter 1, chapter 2, verse 3 and 4, na ibig ng Diyos na lahat ng mga tao ay makaligtas at makalaman ng katotohanan, Brother Paul. With regards sa unang katanungan, for the meantime, yun po ang masasabi ko sa ating katanungan, Brother Paul. Opo, tama po yun. No? Para po sa karagdagan, napaganda po kasi ng tanong, Brother Ton, no? Bakit kailangan ng tao ng kaligtasan? Yung tanong, gagawan po natin ng isang tanong. Bakit, ano ba yung naging dahilan? Bakit kailangan ng tao ng kaligtasan? Or bakit kailangan bigyan ang tao ng kaligtasan, no? Mga kaibigan, mga kapatid. Samahan niyo po ko sa pagbubukas sa libro po. Sa sinulat niya po sa Pablo mula sa mga taga-Roma, chapter 5, ang verse po ay 12. Yung tanong, ginawan po natin ang isang tanong, bakit kailangan nga, no? Bakit kailangan iligtas nga ang tao? Romans chapter 5, ang verse po ay 12. Ang magbabasa, basahin po natin sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi po diyan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kung titingnan po ninyo sa first statement, sa verse 12, chapter 5, verse 12 ng Romans, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Brother Levi, Brother Ton, no? Dahil sa pagsuway ng isang tao, at alam naman po natin ang story, or kung tayo po ay nagbabasa sa Book of Genesis, alam po natin ang pangyayari kung paano nahulog si Adan at si Eva mula sa pagkakasala. At yun nga po, naging dahilan. Kasi po, pumasok ang kasalanan, no, mga kaibigan. At ang kasalanan ay nagbunga po ito ng kamatayan, no, mga kaibigan, mga kapatid. Yun po may sasagot po natin pansamantala, Brother Tom, sa katanungan ito. So mga kaibigan, napakaganda po ng mga kasagutan natin pong napapakinggan sa ating pong programa sa ating pong ito. Ano? Kaya po, inanyayahan po kayo na patuloy po kayo na makinig at manood sa ating pong programa ang Gabay sa Katotohanan Ministry. Mga kapatid, mga kaibigan na kay Kristo. At sa pagkakataon po ito, tungo po tayo sa pangalawang katanungan. So, kung kagaya po ng nabanggit po ni Brother Paul, na nagbuhat sa isang tao ang pagkakasala, kaya tayong lahat ay naging makasalanan. Sangayon sa mga talata natin pong napakinggan at binasa po at ibinahagi ng ating pong lingkod ng ating pong bayang Diyos. Ngayon po, ang ikalawang katanungan, kaya ba ng tao
iligtas ang kanyang sarili? Dito po pumapasok itong tanong na ito. Na minsan ng mga tao ay hirap na lumapit sa Diyos. At dito sa tanong na ito ay sasagutin. Bakit nga ba? O kaya ba ng isang tao na iligtas ang kanyang sarili sa kasalanan? So, ibigay naman po natin muli kay Brother Levi Arasa itong katanungan dito. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tanong na ito? Kaya ba ng tao na iligtas sa kanyang sarili? Brother Paul, Brother Anton, kaugnay muli sa katanungan. Marahil mga minamahal na kaibigan ay sa ganitong mga katanungan, marahil ito po ay isa rin sa ito pong agam-agam sa inyong kaisipan. Kung Brother Anton, na kaya ba ng tao iligtas ang kanyang sarili? Alam niyo po, Brother Paul, Brother Anton, malaking no. Bakit nga ba malaking no, mga kaibigan? Ganito po ang sabi po sa Roma, 3:23. Yaman ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pansinin niyo po mga minamahal na kaibigan, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung babasahin pa natin ang verse 10, ang lahat ng tao walang matuwid, wala kahit isa. So, with regards sa kaligtasan, Brother Anton, wala pong kakayanan ang tao na iligtas. Kaya nga kung ating pong lilibingin, Brother Paul, talagang kung paano ang kamatayan ay totoo, tunay nga po ang pagliligtas ng Panginoon ay totoo, Brother Anton. Sapagkat kung ating pong pag-aaralan ng banal na kasulatan, lahat po ng tao ay wala pong pag-asa. Lahat ay patungo sa tinatawag po ng pagkakapahamak o yung ibang salita ay mapupunta ang tao sa impyerno na dapat kausahan sapagkat subalit salamat na lamang sa pag-ibig ng Diyos sa ayon po sa Roma 5:8 na pinagtatagubilin ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo kasalanan pa, si Kristo ay namatay ng dahil sa atin. With regards ulit, Brother Anton, Brother Paul, sa kaligtasan ay ganito po ang sabi ng banal na kasulatan sa Gawa 4 talatang 12 sa Tagalog po na sabi ulit, Brother Paul, na ang sabi po ay ganito. Gawa 4 talatang 12. Okay. Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao natin ikaliligtas. Pansinin niyo po mga kapatid, biblical principle ang sabi po na wala pong ibang kaligtasan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng sangkaton o ng tao, mga kapatid. So, ano na ba ang kaligtasan? Paano natin makakamit? Ang sabi po ulit sa banal na kasulatan sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaroon sa Ama maliban sa akin. So, nangangulugan lamang mga minamahal na kaibigan na bunga na hindi mamaliw na pag-ibig ng Panginoong Diyos. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin ang ating Panginoon, Brother Anton, Brother Paul, sapagkat living without Christ not worth living for. Ano man ang pagsusumiti ng tao na makamit ang kaligtasan sa pamagitan ng kanyang sariling pagpapagal o mga kabutihan pwede niyang may contribute, ay hindi po ito matanggap-tanggap, Brother Paul, Brother, sapagkat ang ating pong mga kabutihan ay tinuring lamang po ito na isang pakumibasahan. Kaya nga po, kailangan po ng tao ang kaligtasan sa pamagitan po ng ating Panginoon Jesus. Sa ngayon po sa Roma ay huwag sa talatang 27 na sino mang lumalapit sa Kanya sa anumang paraan ay hindi po
hindi po niya itataboy. So, inanyayahan ng bawat individual, tayo mga minamahal namin kaibigan, na sana ito po maging daan mabuksan ng ating kaisipan na tayo po lumapit sa Panginoon sapagkat siya po ang daan ng kaligtasan at buhay sa mga panahon nito. Brother Paul? Okay po. So, in regards po, sa katulad po ng nabanggit ko ni Brother Paul kanina, na patungkol sa kung paano nahulog sa pagkakasala ating pong manaw ng magulang. Si Adan at si Eva, kung ating pong uugatin yung kasalanan ito na ating pong minana sa ating unang magulang, kila Adan at kay Eva, ay kung ating pong papansinin, ito po ikaugnay sa tanong na kaya bang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa kasalanan. Kung ating pong babasahin itong Genesis chapter 3, yung nakatala ko sa Genesis chapter 3 verse 7, ang sabi po dito, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila ay mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakit. So, mga kapatid, mga kaibigan, noong nagkasala si Adan at si Eva ay nawala yung kanila pong kasulotang kaluwalhatian ng Diyos. At ang nangyari, dahil sa nakita nila sila ay hubad na, sangayon dito sa talata, ang ginawa nila ay sila ay nagtakip na dahon ng igos para matakpan ang kanilang kaubaran. Pero mga kapatid, pansinin po natin kung ano ang ginawa ng ating pong Panginoong Diyos sa pagkakataon po ito. Pansinin po natin kung ano po ang ginawa ng ating pong Panginoong Diyos sa pagkakataon po ito. At dito po ay mababasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 21. At sabi po dito, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasulotang balat at sila'y dinamitan. Yung ginawa ni Adan at ni Eva na mga panakip na dahon ng igos ay pinalitan ng Diyos ng ano po? Kasuotang balat. So, ganon ka maibigin ng Diyos. Sa kabila ng kasalanan na ginawa nila Adan at ni Eva, ay nagmalasakit pa rin siya. Pinagmalasakitan pa rin ng Diyos ang ating pumanaw ng mga magulang si Adan at si Eva, na hindi niya pinabayaan na sumuot o magdamit ang mga unang magulang po natin ng dahon ng igos, kundi ito po yung pinalitan ng balat, kasuotang balat. Yan sa balat, mga kapatid. Ganon kamahal ng Diyos. Dito ay pinapakita sa mga talatang ito na bagaman ang tao ay hindi niya kaya iligtas sa kanyang sarili, ay meron pong provisyon ang Panginoong Diyos ng kaligtasan, at ang kaligtasan nito ay makikita lamang po sa ating pong Panginoong Jesucristo. So, okay, may dagdag po ba si Brother Paul? Opo, tama po yun, Brother Don and Brother Levi. Napakaganda po ng mga sagot, kung yung sa tanong na kaya ba talagang iligtas ng tao kanyang sarili, talagang may dadirect natin na hindi po talaga, walang kakayahan, hindi niya mailigtas sa kanyang sarili. Sa binasa ni Brother Don sa Book of Genesis chapter 3, doon makikita na natin na gumagawa na po ng pamamaraan ng Panginoong Diyos ng mga pagliligtas. Tayo po ay gabako sa Ephesians chapter 2. Pamilyar po tayo sa chapter and verses po na ito, mga minamahal ng mga kaibigan, mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 8, ang sabi po dyan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaya yung way ng kaligtasan, hindi po
sa kadahilanan o gawa ng tao upang ang tao ay huwag magmapuri o huwag magmataas. No? Para hindi niya maibaling sa Diyos. Gumawa ako ng kabutihan, bakit hindi ako nakaligtas? So mga kaibigan, so maliwanag sa verse 8, biyaya ng Panginoong Diyos, kaya tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po na ating Panginoon sa Kristo. Amen. So mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda po ng ating pong talakayan. Dito, discussion po natin, kung kayo po ay na-bless, mga kaibigan, mga kapatid, maaari po bang niyo po i-share para yung mga kamag-anak, mahal sa buhay o maging katrabaho po ninyo ay makinabang din naman sa inyo pong napapanood na blessing buhat sa Panginoong Diyos, mga katotohanan na kung saan na inyo pong napakinggan sa programa po ito. Before po tayo lumako sa pangatlong tanong, mga kapatid, mga kaibigan, ay magbibigay ko muna ng makalagit na awitin ng ating pong mga kapatid. Ito po yung trio. So, ibigay po natin ang pagkakataon ko sa kanila para po sa kanila pong awitin.
kapatid na nagandog ng awitin. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Si Kristo ang nagliligtas. So, sa pagpapatuloy ng ating mga programa, mga kapatid, ay tayo po dadako na sa ating pong pangatlong tanong at pamuling tanong para po sa hapon po ito, ating pong tatalakayin sa ating pong programa Gabay sa Katotohanan Ministry. Ngayon, ito po ang ating pong huling tanong. Ano ang kailangan gawin para tayo ay maligtas? Ano ba ang dapat po nating gawin? Kinakailangan gawin upang tayo po ay maligtas sa ating pong mga nagawang mga pagkakasala. So ito po ay sasagutin ng ating pong kapatid, si Brother Paul Raneta. Siya po ang unang tutugon sa katanungan ito. Opo, napaganda ng katanungan, Brother Ton, no? Ano po ba ang paraan pang tao po ay mga ligtas? Yun po, no? Ang katanungan po ng ating kapatid na Brother Ton, napaganda po na tanong, paano po ba talaga magkakaroon ng tao ng kaligtasan? Maniwala naman po yan sa ibigay ng versikulo kanina ni Brother Levi sa Juan, Kapitulo 3, ang versikulo po ay 16 at alam ko po na tayo po ay pamilyar po sa verse na ito, no? John chapter 3, ang verse po ay 16. At kung mababasa po natin dyan, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanglibutan at kanyang, ano po, ibinigay ang kaisa-isang anak. Sino mang sumampalataya ay hubag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, upang ang tao po ay magkaroon ng kaligtasan, sangayon din sa Acts chapter 4 verse 12, nakakailangan ng pananampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, mga kapatid. No? Yun po ang isa sa mga way, only way, maliwanag naman po yan, no? Only way ng kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon po ng kaligtasan. Ngayon po, no? Bakit po kailangan ng pananampalataya? Kasi hinihingi po sa atin na kailangan po natin manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po natin kailangan manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Basahin po natin sa book of Hebrew chapter 11, ang verse po ay 6. Ang sabi po dyan, hindi maaaring galundan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kung naniniwala, no, or kilala natin ang Panginoong Jesucristo, ngunit hindi tayo nananampalataya, hindi maaaring galundan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya kay Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya, no? Kailangan kilalanin ng Panginoong Jesucristo, hindi lang kilalanin. Dapat maniwala at manampalataya sa Kanya na Siya lamang po ang tanging makapagbibigay sa atin na kaligtasan. Bago po ibalik kay Brother Ton, sa Book of Romans, chapter 10, ang verse po ay 17. Ang sabi po dyan, Romans chapter 10, ang verse po ay 17. Ang sabi po, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. No, mga kaibigan, so paano natin makukuha ang pananampalataya? Kailangan sumampalataya sa Panginoon. Paano po natin makukuha? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya ito pong ginagawa natin upang ipabatid sa mga tao, mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita at magkaroon po ng pananampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yan po ang masasagot po natin sa katanungan iyan. Amen. So, napakaganda po ng tugon ng ating pong kapatid, si Brother Paul Raneta. Ngayon ay ang ano naman ni
Brother Levi. So, Brother Paul, Brother Anton, napakaganda yung tinakil ni Brother Paul. Na-emphasize ko po mga kapatid na una, na dapat limingin ng tao kung saan tayo, ang lahat ng tao, lahat tayo ng kasalanan. Kung tutusin, wala tayong Brother Anton, wala tayong pag-asa. So, balik salamat na lamang sa Panginoon sapagkat ang pag-ibig ng Diyos na hindi magmaliw ay ito ang nagbukas ng pag-asa. Kaya ngayong ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang pagsakripisyo na nagkaroon ng buwang kaligtasan ng tao sa lahat ng tao sa ayon po sa Tito 2:11. Na basahin natin yun, Brother Antonio, Tito 2:11. Napagin ka kasi yung talata na yun. Na kung saan ay maganda po yung pangungusap. Pakisuyo nga, Brother, ito. Brother Anton, pakisuyo. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. So, malinaw mga kapatid na pinakit po ng ating kapatid Brother Paul na kung saan yung nabanggit ni Brother Paul, napagandang talata yun sa Hebrew chapter 11 verses na kung saan ang tao talaga hindi sa magiging karapat-dapat Brother Anton kung walang pananampalataya. Kaya yung pananampalataya ngayon, ito ang magbubukas ng kaligtasan sa buhay ng tao. Kaya nga ngayong hapon ito, mga minamahal po namin, hinigilo po namin mga kaibigan, ang Diyos ay nag-aalala sa atin na una ay kilalanin natin siya sa palataya at pagtiwalaan natin sapagkat ito ang magiging way na unang pagkakataon, Brother Anton, na tawagin natin ang kaligtasan. Kasi gaya po ng ating tinatakil kanina pa, ay ulit-ulit na sinasabi natin na ang tao hindi kailanman wala po siyang pag-asa, wala po siyang linya na niligtas. Subalit sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos na kung saan itatanggapin natin sa pamagitan ng ating pananampalataya na ang palasak na itong Biblia na talata na binanggit kanina ni Brother Paul yung John 3:16, mga kapatid, na ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay nagdadala ng kaligtasan. Kaya ngayong hapon nais po namin sa antalay, Brother Anton, na kung saan ang nawa, hindi po ito ang pasimula ng ating pong pagtalakay, Brother Anton, kundi ito ay dito yung wakas, pasimula ng wakas, kundi ito ay unang pagbubukas ng episode po natin. Sapagkat ito po ay tuloy-tuloy mga minamahal po namin mga kaibigan at mga kapatid. At amin po ginanaan kayo na huwag po kayong manawa sapagkat ito po ay walang bayad, libre po ito. Kayo po paglalaan, bigyan po natin ng prioritize ang ating Panginoong Diyos sapagkat ang kaligtasan, ito ay kinakailangan po natin sa mga panahon natin. So, Brother Anton, Brother Paul, thank you very much. So, para sa kauli-ulihan, mga kapatid, mga kaibigan, para sa tugon sa ating pong huling katanungan, aking pong naalala nung ako po ay nag-aaral pa sa kolehiyo ng pagpapastor ay ang aking pong guro ay nagsabi, kagaya ng nabanggit ni Brother Paul, yung paraan ng kaligtasan. Meron daw pong paraan ng kaligtasan. At yung paraan ng kaligtasan na ito ay kasing dali ng ABCD. Yung 4 na letter. Ito po ang paraan ng kaligtasan na kasing dali ng ABCD. Ngunit meron po itong meron siyang kahulugan, yung A. Ano po yung kahulugan ng A? Ito po ay A, accept, B, believe, C, confess, at D ay design. So, yung A, pagtanggap, ano po ang kailangan po natin tanggapin? Una-una, kung nagnanais po tayo ng kaligtasan, kinakailangan po natin tanggapin natin sa ating sarili na tayo po ay makasalanan. Kasi kapag hindi natin tinanggap ng ating sarili ay makasalanan, hindi tayo mangailangan ng tagapagligtas, mga kapatid. At pangalawa, kinakailangan po natin tanggapin na hindi natin kaya iligtas yung ating sarili. At yung pangatlo ay kinakailangan po natin ng tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo, ang ating tagapagligtas at ating Panginoong Diyos. At hindi lamang po yun,
Marami po kasing tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Ngunit kinakalimutan po nila na si Kristo rin ay Panginoon. Ano? So, pagka tinanggap mo si Kristo na tagapagligtas, minsan, ganun pa rin yung buhay natin kasi hindi natin siya tinanggap bilang ating Panginoon. No? So, yun ang dapat po natin tanggapin kay Kristo. Hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi siya rin ay ating Panginoon ng ating buong buhay, mga kapatid. At yung B, ano po? Believe, paniniwala, pananampalataya, mga kapatid. Kinakailangan po natin manampalataya. Sapagkat sa ayon po sa John chapter 3 verse 16, ano po, ating pong basahin, sapagkat yan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang inihandog ang kanyang bugtong na anak. Nang sino man ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa pamagitan lamang po ng pananampalataya kay Kristo ay tayo po ay maliligtas. Walang iba. Sabi nga po ni Brother Levi, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin pong ikaliligtas, kundi ang pangalan Jesucristo lamang, mga kaibigan namin. At yung C, ano po yung C? Yung C po ay kaulugan po nun ay confess. Pagsisisi, paghingi ng tawad. At alam po natin, mga kapatid, kinakailangan po natin hingi ng tawad ang ating pong mga nagawang mga pagkakasala. Kagaya ng panawagan ng mga apostol noon, kayo'y magsisi sa inyong mga kasalanan upang kayo ay mapatawad. Sapagkat ang sabi po sa unang Juan, chapter 1 verse 9, ay ganito po ang sinasabi. Unang Juan chapter 1 verse 9. Sabi po dito, kung ipinahahayag namin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y nilinisin sa lahat, mga kapatid, sabi dito, sa lahat ng kalikuan. So, maging maliit man yan o maging malaking kasalanan, ang Diyos ay mapapatawad. Kaya po niya tayong patawarin. Si Kristo na nagkatawang tao, si Kristo na Diyos na nagkatawang tao, ay kusa po niyang inihandog ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang po para sa mga matutuwid na tao, mga kapatid. Yun ang sinasabi ng iba, o yun ang pangunawa ng iba. Ngayong mga taong nagkasala ay halos ayaw nang lumapit kay Kristo sapagkat sila ay iniisip nila na hindi sila kayang patawarin ng Diyos. Hindi, mga kapatid. Hindi, mga kaibigan. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po niya tayong patawarin sa pong ating pong managawang mga pagkakasala, mga kaibigan, mga kapatid. At hindi lang po yan ang kaya pong gawin. Hindi lang po niya kaya tayong linisin patawarin. Kundi kaya niya po tayong baguhin sa ating po makasalanang gawin. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na kanya pong iniaalok sa bawat isa, sa bawat isang tao na narito sa sanlibutan. Mga kaibigan, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun po ang katotohanan na gustong ipabalita ng malingkod ng Diyos. Gaya po ng programa ito, ibahagi ang mabuting balita. Ang mabuting balita po ay walang iba kundi si Kristo na nabuhay at namatay ng dahil sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. At ang pangapat ay decide. Kinakailangan po mag-desisyon po ngayon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Sang-ayon sa mensahe na nawitin ng ating po mga kapatid kanina, ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kapatid. Ang kinakailangan nila pong gawin ay tanggapin si Kristo sa iyong buhay bilang tagapagligtas at bilang Panginoon ng iyong buhay. Pinabuksan po natin ang panahon at oras. Yung question and answer po ay pwede po sa live. So, kung meron po kayong tanong, meron po tayong mga operator po sa ating pong live. So, kung wala naman po sa live, ay narito po ang ating pong mga kapatid.
church ay bukas po ang pagkakataon. Kung mayroon po mga katanungan na matagal nang naibaon. Magandang hapon sa inyong kanila, lalo sa inyong mga kapatid. Meron na akong may katanungan na ako dito. May katanungan na ako dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 14. Meron po? Nakita nyo na. Dito ulit ating mababasa na at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae na madaya ay nahulog sa pagsaagsang. So dito po ang katanungan ko dito, hindi nadaya si Adam. Paano kung hindi rin si Adam kumain ng pinagbabawal na prutas, ano? Maaari bang igagawa sa ng panibagong Eva? O ano man din ang mangyari kay Eva? Hello. Napakaganda po na katanungan po ng ating kapatid, no? Kapatid na Randy. 1 Timothy chapter 2, ang verse po ay 14. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae na madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Alam naman po natin mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, na unang nilalang po talaga ng Panginoon walang iba kundi si Adan, no? Pero nung time na ipinalapit na ang lahat ng mga uri ng hayop para bigyan ng pangalan ni Adan at nabigyan nga ni Adan ng pangalan, nakita ng Diyos na walang kasama, no? Si Adan. Pero hindi sinabi doon na malungkot si Adan kahit wala pa yung babae, no? Patunay po na sa buhay natin, kapag ang Diyos ang kasama natin, talagang may kasiyahan, no? Hindi po sinabi doon na kahit wala pa si Eva, malungkot si Adan, hindi po, no? Kontento na po si Adan. Pero nakita ng Diyos na walang katuwang, walang kasama si Adan. So, pinahimbing ng dulo si Adan at kinuha ang isa sa tadyang ni Adan at ginawa nga itong babae. So, maaari po, no, Brother Randy, kung si Eva lang ang nahulog sa pagkakasala, maaari nga po na gumawa ulit, no, ng panibagong Eva ang ating Diyos, no, mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi po na mayroong limitation sa Kanya sapagkat siya makapangyarihang Diyos. At alam po natin na ang tipan ay na kay Adan, no, mga kaibigan. Nung kumain si Adan, nung binigyan na ni Eva ng the forbidden truth, no, si Adan, doon pa lang na mabuksan ang kanilang makita nila na sila po ay hubad-hubad. So, maaari po, Brother Randy, na kaso dahil sa matinding pagmamahal ni Adan sa kanyang asawa kay Eva, no, ay ni Adan na hanggang sa kamatayan niya dahil sa kanyang napakalaking pag-ibig kay Eva ay makikirami siya sa kasalanan o sa kamatayan na dumating kay Eva po. Pero kung hinayaan sana ni Adan, no, possible po na maaaring gumawa po ng panibagong Eva ang ating Panginoon. So, mga kapatid, halos pares ko yan sagot ni Brother Paul sa tanong na ito. Yun nga, mga kapatid, ano? Kasi yung once, nung time na si Eva ay kumain nung prutas na pinagbabawal sa kanila ng Panginoong Diyos, na hindi agad-agad nawala yung kasuotan nila, no, na bumabalot sa kanilang katawan. Noong time lang na si Adan na kasamang kumain. So, kagaya po na sabi ni Brother Paul, ay nanay yung pag-ibig niya kay Eva. Hindi niya inisip, siguro, natulad na, nagulat sa pangyayari, bakit yung asawa niya si Eva na kanyang minamahal ay nadaya.
ay hindi man lang siguro pumasok sa isipan niya na meron kaya provision na gagawin ng Diyos. Ano? Kagaya ng ngayon, kagaya po nito ngayon, pumasok na yung kasalanan, ay gumawa ng provision ng Diyos para sa ikaliligtas niya. Dito, sa pagkakataon ito, ay hindi man lang nag-isip, masabi natin, parang tahasan na pagsasalita, na parang hindi man lang napag-isip-isip ni Adan, na kayang gumawa ng provision ng Diyos, na bagaman ang kanyang asawang si Eva ay nagkasala, ay may gagawin, provision ng Panginoon para kay Eva, kung si Eva lang ang nagkasala. Yun nga naman, ito na po yung nangyari. Silang dalawa ang nagkasala. So, yun po, kung masagutan sa maraming po salamat sa pagkakataon po ito at ang grupo po ito, ang Gabay sa Katotohanan Ministry, ay taos puso pong nagpapasalamat unang-una po sa ating pong dakilang Diyos. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat sa paglilingkod po ito, ngunit dahil sa kanya pong walang hanggang pag-ibig at provision sa amin na malingkod po niya, ay nagkaroon ng pagkakataon na umere ang programang ito magbahagi ng pabalikan ng ating pong Panginoong Diyos. At bago po tayo magtapos, ay hilingan ko po muna ng panghuling panalita ang ating pong mga tagapagsalita sa pagkakataon po. So, unahin po natin si Brother Paul. Apo sa muli, pasasalamat po sa ating Panginoon ang pagtatagumpay po ng programang ito, Gabay sa Katotohanan Ministry. Iniimpay po namin kayo mga kapatid sa pagsubaybay po ng programang ito, especially kung kayo po yung may mga katanungan sa ating mga pinag-aaralan about po sa kaligtasan at sa mga susunod na mga pag-aaral. Marami po tayong pag-aaralan ng mga topic mula po sa banal na kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya amin po kayong inaaniyahan sa pag-like, sa pag-subscribe, sa pag-share po upang marami po makinabang at makaalam po ng katotohanan na sinasabi po ng Biblia. Okay, Brother Paul. Brother Anton, so nakalimutan ko lang yung may naman po namin makipag kayo po ay interesado. Pwede po kayong magpag-ugnayan kay Brother Anton. Pwede po kayong mag-visits. Kung gusto nyo personal kami makagapagpalan o kayo po ay personal namin kayo mapunta sa inyo pong sariling tahanan, ay nahanap po kami maglingkod po sa inyo. Willing po kami mga kapatid, halimbawa kayo po ay naabot po ng aming programa, kung gusto nyo pong willing or naman kung gusto nyo pong nahiya po kayo, makipag-ugnayan lang po kayo. Kami po ay pumunta sa pinakamalapit po na church po ng Seventh-day Adventist, dyan po sa malapit po sa inyong lugar. Nakahanda po sila kayo po ay pag-intuhan. So ngayong hapon, sa aming pong pag-isa ng aming pong itong tuloy-tuloy po na episode, Brother Paul, Brother Anton, salamat tayo sa Panginoon na naging success po ang ating natigit. Kung ating po mga kapatid na sila po ay kumalinga, salamat po sa inyo, sister, brother, sisters. And guys, thank you very much. So, binabati ko po ang aking pong family dyan po sa lugar po ng Olongapo at ganoon din po sa ibang bansa sa Germany. Ay pinapasalamatan po. Siyempre pa, Brother Paul, at kayo po ay matamang makinig sa amin po tuloy-tuloy na programa, Brother Anton. Amen. So, maraming salamat mga kapatid. Sa kauli-ulian, para po tapusin ang programang ito, ay tapusin po natin sa isang talata ng Biblia at susundan po ng panalangin ng ating pong kapatid, si Brother Levi. Buksan po natin ang ating pong Biblia sa aklat po ng Ezekiel, chapter 33, verse 11. Ang sabi po nito, sabihin mo sa kanila, "O, paanong buhay ako?" Sabi ng Panginoong Diyos, "Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lahat at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lahat, sapagkat bakit kayo mamatay o sambahayan ni Israel." Mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig.
ang Diyos ay walang kasayahan sa kamatayan ng taong masama. Kaya ang programa ito, mga kapatid, ito po'y kaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin na ipahayag ang kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay nabubuhan lamang sa kanyang itong anak na si Kristo. Tayo po'y manalangin at papangalan tayo ng brother. Tayo po ay panalangin. Minamahal at dakila po namin Panginoong Diyos na may-ari po ng aming buhay. Panginoon, sa mga sandaling ito, ako po'y nagpapasalamat. Minsan pa amin pong pinapasalamatan ang umpisa ng programang ito ng gabay sa katotohanan. Panginoon, ang aming pong panalangin na way magindaan ito at gumawa naman kayo ng tulay upang magindaan, upang kayo po ay kanilang tanggapin at makilala kayo nila. At lagtigit, Panginoon, ang karapatan na malaman ang katotohanan. Ito po ay magindaan ng programa ito. Kaya Panginoon naman po mga kapatid, iyon nawa silang papalain, kalinain at pagalingin sa mga aspito ng kanilang pong karamdaman. At lagtigit, Panginoon, espesyal po namin idadalangin ang mga nakinig at pumalinga sa hapong ito sa panimula ng programa ito. Dalangin po namin din, Panginoon, na naway sa mga susunod, pagkaloob nawa lagi na ang karunungan ng langit upang may tawid po ito sa aagapay sa mga tao ng interes na kayo pa makilala. At patuloy na bilang Diyos sa amin din dinadalangin ang ipong mga paglikod naway patuloy na ang Banal na Espiritu ay patuloy sumamin nawa lagi na. Gamitin niyo kami mabisang kasangkapan upang ang iyong pagliligtas ay matapo ng mga tao na ninais ng iyong pagmamahal. Salamat po marami, Panginoon, sa ito na ay patuloy kung aming pong panalangin, kung saan bahagi kami ng kulang at nagkasala ay kami po patawarin. Salamat po marami sa iyo po walang sawang pag-ibig at pag-inap sa iyo po mga likod at iyo po mga anak. Ito po lahat ay sakot panalangin po namin ang may pagpapasalamat. Alang-alang na lahat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.